Sobrang saya ko talaga nung nakita ko itong non-stick pan na ito nung 11/11 at napa-check out kaagad ang mare nyo. Ngayon, nakakaloka nga at hindi ko na nga rin mapakinabangan or magamit man lang. Ito pala yung brand na nabili ko at baka familiar kayo sa brand na ito. Nabili ko naman ito sa isang sikat na online app sa mismong shopping mall nila. Wala naman talaga sa balak ko na bumili kaagad ng bagong non-stick pan pero nung nakita ko nga ito at naka-sale at naka 50% off nga ay talagang ginrab ko na. Sino ba naman ang hindi ma-encourage kasi lahat ng ratings na nakalagay dito ay sobrang napakaganda at wala ka talagang masasabi. Tamang-tama naman at naghihingalo na nga yung pan na ginagamit ko lagi-lagi sa araw-araw na pagluluto ko kaya sabi ko it's time siguro na bumili na ako ng bago. Pero ika nga nila expect the unexpected at talagang nangyari nga. So sa unang tingin ko naman ay mukhang okay naman siya pero nung nakapako yung mismong loob at lutuan nito ay nako may sumasama ngang alikabok sa kamay ko at kulay itim. So doon pa lang ay nagtataka na ako kung legit ba talaga itong nabili ko. Kaya hayon sa sobrang excited ay talagang tinest ko muna kaagad kung legit nga ba talaga ito at ito nga po ang nangyari. So yung niluto namin po dito ay ang tortang talong. Hindi naman po lingid sa kaalaman ko kung paano po gumamit ng non-stick pan kaya alam ko talaga kung paano at ano po ang pwedeng iprito dito or ano ang pwedeng paggagamitan nito. At syempre dahil bagong bili nga ito dapat ingat na ingat tayo at pati yung sandok na gagamitin natin ay dapat hindi stainless. So hindi pa rin talaga ako satisfied sa naging resulta kaya hayan nag-try po ako ulit magluto. Yan po nung uminit na po yung kawali ay naglagay po ako ng konting mantika. At kung makikita nyo naman or mapapansin nyo napakadaming halawang sa paligid nito at hindi ko na nga maatim na magluto pa ulit. At kapag binaliktad mo naman ay ganyan na ganyan po ang kanyang itsura. So hayon ang ginawa ko po ay chinat ko po si seller at tinanong ko nga po kung talagang legit ba talaga ang binebenta nila sa kanilang shop. Nakakaloka lang talaga na imbis na gawa ng paraan dahil sa reviews ng kanilang buyer ay talagang ininsist po talaga na pure stainless steel talaga ang item na mga binebenta nila sa kanilang shop. So hayon wala na po tayong magagawa dahil andyan na yan. Lesson learned na lang talaga na next time magdoble siyasat na lang sa mga item na chine-check out natin sa mga online shopping shops. Minsan gusto din naman natin kumita at bumenta pero isipin din naman natin ang mga kapakanan ng mga buyer natin na yung mga pinambabayad at pinambibili nila sa online ay talagang pinaghihirapan din nila.